Nandito na tayo sa lesson 7 regarding sa sufficiency of scriptures. Ito na yung last lesson sa mga katangian ng Bible. So natalakay na natin bakit kailangan yung Bible, necessity. Kasi yun, nandun lang makikita natin si Christ sa Bible, pinapayag. Pinag-aralan din natin yung pagiging authoritative ng Bible, authority ng Bible, inerrancy ng Bible, walang pagkakamali, clarity of Bible, perspicuity, at ngayon naman, titignan natin ay yung pagiging sapat ng Bible. Nakabase lahat yon dun sa pagiging inspired or spired ng Bible. Sige, so magre-review muna tayo sa last lesson sa perspicuity ng Scripture. So mayroon akong tatlong tanong. So again raise ng hand. Hindi sabay-sabay. Mag-raise ng hand, tapos try niyong sagutin. Ito yung tatlong questions. Una, may 4 na reasons kung bakit nahihirapan tayo intindihin yung ilang passages sa Bible. So just give me 2. 2 reasons. Sige, sino? Sige, si Ate Lorna muna. Immaturity. Immaturity saka spiritual blindness. Yes. So, pag hindi pa believer, mahihirapan talaga intindihin yung scripture. Saka kapag immature pa, ibig sabihin, bagong Kristiyano, hindi mo expect na bagong Kristiyano, kaya ka agad i-interpret yung Daniel. Yung 70 weeks ni Daniel. Saka yung Matthew 24, no? Hindi ka agad ganon, no? So sige po, Ate Lorna. Pabigay nga mo. Yan, Ate Lorna. Sige, number 2, magbigay ng isang verse sa New Testament kung saan ine-expect ng author na maintindihan siya nung sinusulatan niya. Sige, si Gwen. Nauna si Gwen. Sige, anong verse? Sorry? Sige. Hindi. Okay, hindi. Pero yan ay nandun siya sa biblical case kung saan sa Great Commission. Sa Great Commission yan na ina-expect ng mga ni Christ na maiintindihan ng disciples yung all things, tapos yung mga disciples tinuro sa ibang disciples, tapos kinalat sa iba. So pero ito, sulat kunyari si Paul. Sabi niya, alam kong maiintindihan nyo to, yung verse na yon. Yung letter niya na yon. Sige, sino? Si Colin muna. Sorry, pass. Sige, pwede pabasa. Yan, okay. Sabi ni Paul, pag nabasa nyo to, alam kong maiintindihan nyo to. So, clarity ng scripture. Sige, pabigay kay Colin. Wala, wag mo buksan. Sige, last. Medyo madali ito. Ito yung isa sa last quotation natin. Kay Mark Thompson. May book si Mark Thompson na A Clear and Present Word. So, sabi niya doon, we need to respond to the challenges thrown up by contemporary hermeneutics, but let this truth stand over all those attempts. The living God is sige, raise hand. Si Gab. Sorry, nauna si Gab. Effective communicator. Yan, okay. So, sige. Pakibigay ulit, bro. Thank you. Sige. So, ang isang basehan ay yung theology of God pa rin, na ang Diyos malinaw magsalita. He can communicate. Nagpakababa nga siya para maintindihan natin yung gusto niyang sabihin. So, sige. So, punta na tayo ngayon sa topic natin ngayon, which is sufficiency of the scriptures. Pagiging sapat ng Bible. But before we go sa text natin, I have few questions. So, meron akong 8 questions. Sa isip nyo lang, sagutin nyo siya ng yes or no. Yes or no. Ito yung mga questions. Number 1. Naniniwala ka ba na kayang ibigay ng Bible or sapat yung Bible para sa lahat ng mga struggles mo?
Or naghahanap ka pa ba ng besides the Bible? Pangalawa, when you feel uncertain, do you wish God would give you a clearer or newer word other than the Bible? Again, sa isip nyo lang to. Kapag may mga panahon na hindi ka sigurado, iniisip mo ba, wini-wish mo ba minsan, sana meron pang iba na mas malinaw at mas bagong sabihin sa akin yung Diyos. Pangatlo, natatempt ka ba na isipin na dapat mag-adjust yung Bible sa mga nangyayari ngayon sa lipunan? Marami ng advance ngayon, di ba? So, minsan ba naiisip mo na dapat mag-adjust yung Bible dun sa mga nangyayari ngayon? Pang-apat, nakikita mo ba yung sarili mo minsan na mas gusto mo yung immediate, mas personal na revelation ng Diyos kesa sa magbasa ng Bible? Number 4. Number 5, sa mga quiet moments mo, wini-wish mo ba minsan na sana merong dagdag sa Bible para ma-secured ka? Na merong may iba pang sasabihin yung Diyos para ma-secure ka. Number 6, minsan ba nararamdaman mo na binabaliwala mo yung ibang parts ng Bible na mahirap or uncomfortable? Number 7, minsan ba ina-assume mo na yung Bible ay konting-konti lang yung sinasabi niya tungkol sa ano dapat yung ginagawa ng church? Tingin mo ba, wala naman sa Bible yan eh. Ganun, iniisip mo ba na napaka-konti ng sinasabi ng Bible tungkol sa worship, tungkol sa how the church should be ordered? And number 8, kapag napaka-complex na ng buhay, nabubuhay ka ba na parang ang scripture ay hindi sapat para sa mga kinakaharap mo sa buhay ngayon? So, sa 8 yon, dalawa lang yung sagot, yes or no, di ba? Kapag ni isa doon ay may yes, honestly, may struggle ka sa pagtanggap na sufficient yung Bible. Meron kang struggle na tanggapin na sapat talaga yung Bible. So, yun ang titunghayan natin ngayon sa last attribute ng Bible. Titignan natin dito na sapat ba talaga yung Bible? And we propose, di ba, na sapat yung Bible sa sarili niya. Ito ay kumpleto para sa lahat ng mga mananampalataya sa kaligtasan, sa buhay pananampalataya, at sa buhay ng mayroong katapatan sa harapan ng Diyos. So now, tignan muna natin yung proof galing sa Bible na sapat yung Bible. Una, titignan natin yung Hebrews, chapter 1, verse 1 to 2. Tapos, ititignan natin kung ano yung sinasabi ng dalawang verses na yon. Sinabi ng Hebrews 1, 1 to 2, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He, yung He dyan ay ang Diyos din, He has spoken to us by His Son. Now, ang gusto ko iparating dito ng Book of Hebrews ay si Christ greater siya sa lahat. Diba? Yun yung point ng Book of Hebrews. Sa simula pa lang ng Hebrews, iniangat na ng author na greater si Christ when it comes to revelation. Na mas maangat si Christ sa lahat ng revelation prior to Jesus Christ. At siya yung final revelation ng Diyos. So, tignan natin isa-isa yung comparison. Yung comparison na yan, yung author yung may gawa. Hindi tayo may gawa ng comparison na yan. Siya mismo yung nagsabi. Siya mismo yung nag-compare, no? Sa old ways, old covenant, saka sa new covenant. So, ang pinagkaiba nito, yung eras, kailan? Kailan yung long ago, dati, and in these last days. So, ang kino-compare ay dati saka ngayon. Yung last days na yan ay nung dumating si Christ, last days na yon. Okay, yun na yung huling araw. Dumating na yung Panginoong Jesucristo, yun ang last days. Sino yung tumatanggap ng revelation? Our fathers.
Long ago, to our fathers. Sa last day, sino yung tumatanggap ng revelation? Us. Yung mga kasama nung author. Sino yung nagdadala ng revelation? Sa Old Covenant, sa long ago, yung mga prophets. Ang mga prophets, nagdala ng revelation ng Diyos sa mga ninuno natin dati. Pero ngayon daw, sino na agent of revelation? Son, Jesus Christ. At si Jesus bilang tagapagdala ng final revelation, siya ang nagdala ng mensahe kanino? Sa kanila, sa huling araw. Now, paano? Sa Old Covenant, sinabi, at many times and many ways, ay yung paraan ng prophets kung paano na-reveal ng Diyos through the prophets yung revelation. Many times and many ways. Ano yung many times? Iba't ibang panahon. Iba't ibang times, no? At sinabi, hindi lang many times, many ways. Merong panaginip, merong anghel dumating, kinausap yung propeta. Merong vision, nagkaroon ng vision yung mga prophets. Merong, direct communication ng Diyos. Nag-theophany yung Diyos. Yung Diyos ay nag-anyong apoy, nag-anyong anghel, angel of the Lord. Minsan, nagsalita yung Diyos ng tinig lang kay Samuel, no? Sabi niya, Samuel. So, dati daw, maraming paraan na nagsalita yung propeta sa mga ninuno natin dati. Ngayon, isa na lang, by His Son. His Son. Isang beses sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoong Jesus. At sino yung nagpadala ng mensahe? Si Jesus din. No? So, ito yung sinabi ni Kevin DeYoung. Kasi itong pinag-uusapan natin ay revelation ni Christ, pero yung revelation ni Christ ay nakakapagligtas. Diba? Yung revelation ni Christ ay redemptive. It is saving. So ito yung sinabi ni Kevin DeYoung regarding sa relationship ng revelation sa redemption. Ito yung sabi ni DeYoung. And we must not separate redemption from revelation. Both were finished and fulfilled in the Son. The Word of God versus the Word of God. So, ito yung gusto niya i-clarify. Hindi magkalaban yung buhay na salita ng Diyos, ang second person, at yung nakasulat na salita ng Diyos, ang Bible. Sabi ni DeYoung, the Word of God versus the Word of God. The Bible versus Jesus. The Scripture versus the Son. Hebrews gives no room for this diabolical antithesis. True. The Bible is not Jesus. The Scripture is not the Son. The words of the Bible and the words made flesh are distinct, but they are also inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung salita ng Diyos at yung ikalawang persona na tinatawag na salita ng Diyos. Sabi ni DeYoung, every act of redemption, from Exodus to the return of the exile, to the cross itself is also a revelation. Yung mga redemptive event na yon, revelation yun ng Diyos. May sinasabi siya sa mga panahon na yon. They tell us something about the nature of sin, the way of salvation, and the character of God. Likewise, the point of revelation is always to redeem. Kaya nagpapahayag yung Diyos, special revelation, ay para saan? Salvation. Para sa kaligtasan. The words of the prophets and the apostles are not meant to make us smart, but to get us saved. Redemptive siya, nakakapagligtas siya. Di ba? Redemption reveals, revelation redeems. Magkasama palagi. Hindi magkahiwalay yung kaligtasan at kapahayagan ng Panginoon. And therefore, nung nakita natin sa Hebrews chapter 1, ang final redemption ay na kay Christ lang. Therefore, ang final revelation ay na kay Christ lang. Wala na after Jesus. Wala na pagkatapos ng Panginoong Jesus. Siya na yung kaligtasan, siya na yung tugatog ng pagsasalita ng Panginoon. Wala nang greater revelation after Jesus. Therefore, yung revelation about Jesus in the New Testament is enough and final in its time for its purposes. No? So pag tinignan natin yung buong Bible, mula sa pinakauna sa Pentateuch, sa first 5 books ni Moses, hanggang sa dulo,
pinapakita nito na mayroong redemptive goal yung Panginoon, tapos nagre-reveal yung Panginoon. Pero, yung Old Testament, it anticipates Christ. Di ba? Ang point ng Old Testament ay para looking forward, promising the Lord Jesus Christ. Kaya nung dumating na si Jesus, finulfill na. No? Tapos pagkatapos ni Jesus, anong ginawa niya? Nag-appoint siya ng mga apostles. Yung mga apostles na yon ang mag-explain sa kanya. Yung mga apostle na yon ang mag-explain ng Old Testament sa panahon ni Christ. Kaya yung mga sulat ng apostles, it's from Christ Himself. No? Kaya ang buong Bible ay Christ-centered. Kaya pagkatapos ng mga apostles, pagkatapos nito, nothing follows. Wala na pagkatapos ng mga apostles. Wala nang revelation pagkatapos ng mga apostles. Kasi yung final revelation, si Christ na. Diba? No further revelation beyond Christ and His apostolic witness. Therefore, kapag naghahanap pa tayo ng bagong revelation, ini-imply natin na hindi sapat si Christ. Yun yung ibig sabihin. No? Hindi sapat si Christ, hindi sapat yung binigay niya. Kapag naghahanap pa tayo ng, sige pa, meron pa, outside this. Yun ang ibig nating sabihin. Kaya, hindi tayo naniniwala na kailangan natin ng iba pang authoritative, sufficient, inerrant outside of the Bible. We have a strong doctrine ng scriptures na ito ay sapat. No? Anong definition natin ng sufficiency? Ang ibig sabihin ng sufficiency of Bible, it contains, yung Bible, it contains all that God intended for His people to have for His glory, for salvation, and for faithful living. Yung ibig sabihin, na ang Biblia ay sapat para ang tao ay masave, maging faithful sa buhay at mag-glorify ang Diyos. Hindi natin kailangan ng anything outside the Bible na authoritative para magampanan itong mga bagay na ito. Walang kulang sa Bible, walang missing sa Bible, walang lacking. Ang sinabi ng 2 Timothy 3, di ba? Ano sinabi ng 2 Timothy 3:16? All scripture is God-breathed. Ito ay nandyan para ang man of God may be complete. Kompleto. Para makumpleto siya. Paano siya makumpleto? Word of God. All scripture na God-breathed. No? Therefore, kapag merong mga walang precise rule sa Bible, kapag wala tayong nakitang one-to-one, na kunyari, meron tayong kinakaharap, tapos walang sinabi talaga yung Bible tungkol doon. Ang kailangan natin gawin ay tignan yung mga principles ng Bible. No? Ang titignan natin, ano yung prinsipyo ng Bible para magkaroon tayo ng faithful decision making. No? Hindi palaging one-to-one, na pag may problema ako, pagbasa ko, ito solusyon. Hindi palaging ganon. No? Pero, ang pwede nating tignan ay yung prinsipyo ng Biblia. Ano yung mga tinuturo niya? Ano yung mga katotohanan, mga malalaking katotohanan na meron siya para maging sapat sa ating mga pamumuhay. No? Pero hindi natin sinasabi na yung sufficiency ng Bible ay lahat ng knowledge nasa Bible. Hindi natin sinasabi yun. Hindi ito math textbook, walang 1 plus 1, arithmetic. Hindi ito nagtuturo ng abacada. Hindi ito nagtuturo ng geometry. Hindi ito nagtuturo ng physics. No? Kasi hindi yung purpose niya. So sufficient siya para saan? Sa kanyang intention. Sapat siya para sa intention. At anong intention ng Bible? Ma-save tayo, ma-sanctify tayo, mag-glorify natin ang Diyos. Yun ang purpose ng Bible. At sa buong buhay natin, kailangan natin yun. Diba? Kailangan natin yung Bible para tayo maging faithful, ma-save, at mag-glorify yung Panginoon. At sa usapin ng sufficiency, kailangan nating makita na sa bawat yugto ng biblical history, hindi naman kompleto na agad yung Bible, di ba? Kanyari, sa panahon nila Moses, may Bible na ba? Wala pa.
until sinulat ni Moises. May Bible na ba si Abraham? Wala. Ang unang nagka-Bible ay yung Israel, nung sinulat ni Moses yung first 5 books. No? Nung sa panahon nila David, meron na ba siya nung book ni Matthew, Mark, Luke, John? Wala pa. Later pa yun eh. No? Maging sa New Testament, hindi yan sabay-sabay. Di ba? Yan ay isa-isa na isinusulat ng mga writers ng Bible. But, sinabi ng Deuteronomy 4 verse 2, Deuteronomy, kasama sa Pentateuch, di ba? Sabi ng Diyos through Moses, you, Israel, kayo Israel, you shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. Nasaan siya? Nandito pala siya sa time ng Old Testament, prophets. Di ba? Pero sabi na ng Diyos, bawal kayo magdagdag, bawal kayo magbawas. Saan kayo familiar na nakasulat to sa New Testament? Revelation. Sa Revelation, ang iniisip kagad natin, di ba? Okay, Revelation, last book to, bawal magdagdag dito. Pero sa Deuteronomy pala, meron pa rin na ganun. May ganun agad. Sa Deuteronomy, bawal na magdagdag. Sa Deuteronomy, bawal magbawas. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, every stage ng redemptive history ng Diyos, sufficient yung revelation niya kahit hindi pa kompleto. For example, yung first 5 books, sufficient yun para sa Israel. Sapat yun para sa kanila, sa time nila. Hindi nila kailangan madagdagan. Hindi nila pwedeng sabihin, Lord, gusto namin, bakit 5 lang? Gusto namin, dagdagan mo, Panginoon. Hindi. Sabi ng Diyos, sapat yan, huwag niyong dadagdagan. Huwag niyong babawasan. Sa kada epoch, kada redemptive history, ay sapat yung Biblia na meron yung tao ng Panginoon. Now, nung nireveal na ni Christ yung buong scriptures, na kompleto na yung scriptures, we possess the final form ng revelation ng Diyos, ibig sabihin, ito rin ay sufficient na sa atin. No? Sa time nila Moses, 5 books. Sa time ng apostles, anong meron sila? Yung Old Testament lang. Old Testament lang yung meron sila. Binabasa ni Jesus, Old Testament. Binabasa nila Paul, Old Testament. Nung later na, nakatayo na yung mga church, nababasa ni Peter yung sulat ni Paul. May mga alam natin na mga kasama na ng mga New Testament. So, bawat epoch, sapat yon, at sa atin, na buo na yung buong Bible natin, hindi rin natin pwede dagdagan, at hindi rin natin pwedeng bawasan. Sinabi yan ng confession natin sa 1689, chapter 1, paragraph 6. Sinabi doon, Holy Scripture, unto which nothing at any time is to be added. Bawal dagdagan ito. Genesis to Revelation. Whether by new revelation of the Spirit or traditions of men. Bawal dagdagan ng tingin nila, kinausap sila ng Diyos, bawal yon. Or tradition ng tao, gusto namin, dagdagan namin, bawal yon. Sinabi ni Pastor Noel, sabi niya, hindi ko alam kung nilagay ko dyan. Hindi. Sabi ni Pastor Noel, part of keeping of God's commandment is to accept their sufficiency. Do not add. Only God can add. Diyos lang ang pwede na magdagdag, ano? Hindi pwedeng tayo yung magdadagdag doon. So, ganun din, kailangan na kapag merong revelation yung Diyos, sufficient yun, di ba? Pero kailangan, yun ay kinomission ng Diyos. Hindi pwedeng yung mga nagsasabi na kinausap sila ng Diyos, kahit sino pwedeng sabihin yun eh. Di ba? May magsabi yun, kinausap ako ng Diyos. Ito yung sabi niya. Hindi pwede. Kailangan yun ay kinomission mismo ng Panginoon. Kailangan mapatunayan na siya ay kinausap ng Panginoon na tagapagdala ng kanyang salita. At naniniwala tayo na meron lang dalawa na revelation bearer, Old Testament at ang New Testament. At yung Old Testament, New Testament ay ang mga prophets and apostles. Mababasa natin yan, maging sa Ephesians chapter
2. Ephesians chapter 2. Foundations of the prophets and the apostles. Palaging ganun yung language ng New Testament. Prophets, apostles. Walang iba, mga kapatid. Imperative na Diyos ang nagsalita. Now, gusto ko i-compare natin ito sa mga pastors and preachers ngayon. Ang mga pastors at preachers ngayon ay hindi apostles at hindi prophets. Totally different calling, totally different na trabaho, panawagan ng Diyos. Yung mga prophets at apostles ay sumusulat ng revelation. Ang mga pastors at preachers ay nag-i-interpret ng nakasulat na revelation. No? So, yung prophets at apostles, kinausap sila ng Diyos. Di ba? Kinausap ng Diyos si Elijah. Kinausap ng Diyos si Daniel. Kinausap ng Diyos si Moses. Kinausap nga rin ng Diyos si Peter, si Paul. Di ba? Kinausap sila ng Diyos. Tapos ano ginawa ng prophets at apostles? Nag-preach sila. Pero hindi lang sila nag-preach, sumulat din sila. Di ba? Sinulat nila yung ni-reveal sa kanila ng Panginoon. Para saan sila nag-preach? Sa tao. Sa Old Covenant people, New Covenant people. They preach and they write. Now, ang pinagkaiba nito sa mga panahon natin na pastors at preachers, mga kapatid, hindi kami kinakausap diretso ng Diyos. Okay? Yung sermon natin kanina, sa 2 Corinthians 10, hindi yun galing nung nasa bahay ako, tapos nagpe-pray ako, biglang kinausap ko, Joseph, digmaan. Sulat mo to. Okay? Ganito yung conclusion mo, ha? Hindi ganun. Ang ginagawa ng mga pastors at preachers ay binabasa ang revelation. Nasulat nino ng mga prophets and apostles. Sila yung tagapagdala ng revelation. Ang binabasa natin lahat, binabasa namin mga preachers, ay itong Bible na revelation ng Diyos, ini-interpret ito at tinuturo ito sa mga tao. At ano yung sufficient? Sufficient yung sulat ng mga prophets and apostles. Sufficient yung Bible. Okay? So, at ang Diyos, nagre-reveal siya ngayon sa time natin sa Bible. Okay? Kaya meron tayong direct access sa Panginoon. Lahat. Pag nag-pray ka sa Panginoon, you have access sa Kanya. Kapag binasa mo yung Bible ng sarili mo, you have access to His Word. Hindi katulad dati, mga kapatid, na kailangan dumaan muna sa prophecy and apostles bago dito. Ngayon, pwede kang dumiretso sa Bible. Hindi po kami lang kinakausap ng Diyos. Ikaw, kinakausap ka rin ng Diyos kapag nag-Bible reading ka, nag-family worship kayo, kinakausap ka ng Diyos, may sinasabi siya sa iyo ng diretso. Through the Bible. Kaya, hindi tayo naniniwala na parang mediator ang mga pastor. Katulad sa Roman Catholic teaching, di ba, ng mga pare. Lumalapit sila sa pare kasi iniisip na hindi sila pwedeng lumapit sa Diyos ng diretso. No, you can go to God directly. And you can hear God directly through the Word. Pero ang gusto natin idiin dito na ang Bible ay sufficient. No? Sufficient ito. Yung scripture, kaya ito yung pinapangaral at ito yung pinapakinggan natin. So, walang pwedeng mag-claim ngayon na meron silang new and binding revelation. Walang pwedeng mag-claim ngayon na meron silang bago, higit sa mga prophets and apostles, higit sa Bible, walang pwedeng mag-claim ng ganon. So, ang itatakal natin ay yung charismatic compromise. May dalawa tayo na sasagutin. Una, sa charismatic compromise, kiniklaim nila na nagsasalita pa rin daw ang Diyos ngayon. Sinasabi ng charismatic compromise ay, hindi, nagsasalita pa rin yung Diyos ngayon. Ang Diyos ay buhay at aktibo, nagsasalita siya, no? Sa mga tao niya, katulad nung nagsalita siya sa biblical times. Tapos sa 1 Corinthians chapter 12 to 14, mayroon pa tayong mababasa. Di ba yung public scripture reading natin, Corinthians? Nadaanan natin yung tongues, nadaanan natin yung gifts, no? Sabi sa charismatic movement, sinasabi nila, nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Including yung mga ganyang spiritual gifts, mga prophecies na yan, para daw yan sa atin. Now, paano natin sasagutin to? Una, mag-a-agree tayo dito.
Mag-agree tayo. Yes, nagsasalita pa rin ang Diyos ngayon. Pero, okay, pero tayo. Pero nagsasalita siya sa pamamagitan ng scriptures. Hindi natin iisipin nagsasalita siya outside scriptures. Hindi, mataas ang pagtingin natin sa Biblia. Ang Diyos na sumulat ng Biblia, nagsasalita siya sa pamamagitan ng Biblia. Paano siya nakikipag-usap sa atin? Sa pamamagitan ng Word of God, kinoconvict niya tayo. Sa pamamagitan ng Word of God, ginaguide niya tayo. Sa pamamagitan ng Word of God, ini-illuminate niya yung mga isipan natin. No? Sa usapin naman ng mga prophecy sa New Testament, may dalawa tayong gustong sabihin doon. Una, yung prophecy sa New Testament, hindi siya yung prophecy sa Old Testament. Hindi siya yung prophetic na fino-foretell yung future. Yung prophecy na gift sa New Testament ay tungkol sa parang pastoral exhortation at pastoral strengthening. Kasi tignan nyo dito sa mga verse na to. Kung prophecy proper, yung mga gifts na to, hindi pwedeng sabihin ni Paul itong mga words na to. For example, sa 1 Corinthians 14, sabi niya, on the other hand, the one who prophesies, gift yun, speaks to people for their, upbuilding and encouragement and consolation. So yung prophecy na yan ay gift sa usapin ng pastoral exhortation. Pastoral strengthening, comfort, consolation. Tapos yung mga gifted daw na may gift ng prophecy, sabi dito sa 1 Corinthians 14, mas mababa sila sa apostle. Under sila ng mga apostles. Alam nyo, kung yan ay prophet proper, hindi pwedeng sabihin ng apostle yon. Hindi pwedeng sabihin ni Apostle Paul na mas mababa sa kanya si Moses, si Elijah. Hindi. Dahil ito ay usapin ng gifts. Hindi ito position na revelation bearer. Basahin natin sabi ni Paul, if anyone thinks that he is a prophet, ibig sabihin, kapanahon niya na nasa Corinthian church, or spiritual, he should acknowledge that the things that I am writing, Corinthian letter, to you are command of the Lord. If anyone, anyone, kahit prophet daw, if anyone does not recognize this, yung Book of Corinthians, he is not recognized. Huwag yung papakinggan yung hindi nakikinig sa sulat ko, sabi ni Apostle Paul. So, etong prophet na to, hindi yan yung prophet ng Old Testament. Hindi yan revelation bearer. Isa yung tao na may gift na mag-upbuild, na mag-encourage, na mag-console. No? So, dinidistinguish natin ito na may work yung Holy Spirit sa atin na illumination, guidance, pero hindi ito usapin ng dagdag na revelation kay Christ, yung kailangan natin sa panahon natin ngayon. Hinahanap ko kasi yung quote kay John Owen. Neto, hindi ko mahanap. Ang nag-quote pala sa kanya si J.I. Packer. So, sabi ni J.I. Packer, sa book niya na A Quest for Godliness, sabi niya, si John Owen ay Puritan, di ba? He, John Owen, is quick to deploy against them. Sino yung them? Yung naniniwala na merong additional private revelation. Sabi niya, he is quick to deploy against them the old dilemma that if their private revelations agree with Scripture, they are needless. Hindi sila kailangan. And if they are disagree, they are false. So, ginamit ni Owen dito ay yung logic na kung mayroong mga dagdag na revelation, tas agree daw sa Bible, hindi sila kailangan. Pero kung may mga dagdag na mga revelation, tapos against sa Bible, matik mali sila. Hindi tama. Iyon. No? So mga kapatid, we should cherish mga season councils, pero wag nating i-elevate yung mga wala sa Bible to the level of the Bible. Okay? Naniniwala tayo
sa wisdom ng mga napapakinggan natin, pero kailangan hindi natin sila i-elevate at the level of Scripture kung walang scriptural basis ang mga ito. Number 2, ito, mas direct. Sabi ng Charismatic Compromise, wala naman sabi sa Bible na tumigil na yung gifts. Na tumigil na yung, na nag-cease na. No? So ito yung objection nila, na wala daw sinabi sa Bible na tumigil na yung prophecies, tongues, words of knowledge after Christ's return. Now, ang sagot natin dyan ay, hindi dahil walang nakasulat na verbatim ay totoo na yon. For example, hindi porket walang nakasulat na verbatim ay hindi na totoo yon. For example, yung Trinity. Naniniwala tayo sa doctrine ng Trinity. Pero may mababasa ka ba na sa isang verse, nandun lahat yung usapin ng Trinity? Hindi. Ito'y consolidation ng buong scriptures. No? Silence about cessation is not proof that gifts persist as a revelatory authority. Ang babalikan natin dito ay sapat ba at final ba yung revelation ni Christ. Yun ang babalikan natin. Yung revelation ba ni Christ ay sapat at final na. Tapos may mga iba tayong mga pwede nang isagot dito. No? Wala nang unique role ng apostles. Hanggang ngayon, nung namatay yung pinakahuling apostle, doon na natapos yung apostolic times. No? Yan, ito ang pinaniniwalaan natin na dito na nagtapos. It's only the prophets, revelation bearers, apostles bilang revelation bearers, at after ng apostles, wala na. Tapos na yung mga revelation ng Panginoon. Now, punta tayo sa practical sufficiency. Ang ito naman, application na tayo. Dulo na, application na. Una, dahil sufficient ang Bible, lahat ng mga Christian tradition ay under ng Bible. Okay? So maraming Christian tradition. May mga Christian tradition naniniwala tayo Christian sila. May mga Christian tradition naniniwala tayo hindi sila Christian. Pwede kang mamili dyan, di ba? Sige nga, wala mo. Alin dyan yung hindi Christian? Makakapili ka. Masasabi mo, ito hindi. Saan? Ito. O kaya naman, hindi natin alam yung Coptic, no? Methodist, pwede pa. Baptist, syempre. Presbyterian, syempre. So, pwede ka mamili. Kaya anong basis mo? Anong basis mo para sabihin na yung iba ay tama, yung iba ay mali? Now, ang basis natin ay scriptures. Na sapat yung scriptures para i-keep in check lahat ng mga iba't ibang tradition. Na iba't ibang tradition, sinasabi, ito ang position namin, ito ang paniniwalaan namin, ito ang interpretation namin, pero ang final basis ng lahat ng ito, anong sinasabi ng scriptures? No? Bakit hindi ka Methodist ngayon? Kasi may pinaniniwalaan ka sa scriptures na taliwas sa ginagawa nila. Bakit hindi ka Presbyterian ngayon? Kasi meron ka pinaniniwalaan sa scriptures na ginagawa nila. 'Di ba? It all boils down sa scripture. Yun yung pinakadahilan, yung sufficiency ng Bible. Sabi nga ng Belgic Confession, mahaba-haba to, so pinutol ko. Sabi ng Belgic Confession regarding this, therefore, we must consider human writings, not consider human writings, no matter how holy their authors may have been, equal to the divine writings. Kahit gaano ka-holy yung sumulat ng mga sulat ng tao, hindi sila pwede maging kapantay ng scriptures. Nor may we put custom, nor the majority, nor age, nor the passages of time or persons, nor councils, decrees, or official decisions above the truth of God, for truth is above everything else. For all human beings are liars by nature and more vain than vanity itself. Grabe, no? Pero sinasabi niya lang, ito yung totoo. Ito yung totoo.
Sabi rin ng confession, continue. Therefore, we reject with all of our hearts everything that does not agree with this infallible rule, as we are taught to do by the apostles when they say. Biblical talaga, no? May kinot. Sabi nila, test the spirits to see whether they are from God. And do not receive into the house or welcome anyone who comes to you or does not bring this teaching. Yung teaching ng Bible. Article 7, sufficiency of scriptures. Huwag tanggapin kung wala sa Bible. Yun yung una, it keeps in check ano man yung tradition. Pangalawa, dahil sapat ang scripture, therefore, huwag nating dadagdagan or babawasan. Huwag nating dadagdagan ang iniisip natin, bagong revelation ng Diyos, o kaya bagong batas, no? O kaya, huwag nating bawasan na ini-ignore natin yung ibang teachings, nire-reject natin yung ibang teachings, minamodify natin yung God's Word. Ang pinaniniwalaan natin ay yung whole Scripture. Whole Scripture. The whole counsel of God. No? Hindi pwedeng dagdagan. Anong gusto ko? Ano bang madagdag ko dito? Hindi pwede yun. Ganon din sa pagbawas, hindi pwedeng papansinin lang natin yung gusto natin. Yung ayaw natin, hindi na natin papansinin na part ng Bible. Hindi pwede yun. Whole Scripture. Sabi ni Christ, all that I have commanded you. Sabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 20:28, I have taught you the whole counsel of God. No? Buong Scripture. Pangatlo, kilalanin natin ang Bible ay sufficient sa buong buhay natin. Ano ang parte ng buhay natin? Relevant siya. Walang parte ng buhay natin, mga kapatid, na hindi sapat yung Bible. May sinasabi yung scriptures. Ano man yan? No? Sa eskwelahan mo, sa trabaho mo, sa sufferings, maging sa marriage, sa parenting, sa pagiging anak, sa ups and downs ng buhay, iba-iba, church life, sakit, pananalapi, friendship, purpose ng buhay, virtues. Sufficient ang scriptures. Sabi ni DeYoung, Scripture does not give exhaustive information on every subject, but in every subject on which it speaks, it says only what is true. And in its truth, we have enough knowledge to turn from sin, find a Savior, make good decisions, please God, and to get to the root of our deepest problems. Sapat yung scripture sa anumang parte, anumang bahagi, anumang kategory ng ating buhay. And lastly, ginamit ko na yan, di ba? Yung jeepney driver na nagbabasa ng Bible, tapos nagtitake notes. Ang purpose ng sufficiency of scriptures, iniimbitahan tayo na buksan yung Bibles natin. Para marinig natin yung sinasabi ng Diyos. No? The Word of God is more than enough, sabi ni DeYoung, for the people of God to live their lives to the glory of God. The Father will speak by means of all the Spirit has spoken through the Son. The question is whether we will open our Bibles and bother to listen. Yun ang tanong. Will we bother to listen? Will we bother to open our Bibles and listen? No, so sapat ang scripture, ito ang scripture, sapat to sa lahat, sa buong buhay, sa pananampalataya, sa kaligtasan. Therefore, ang sabi ng 1 Corinthians 4:6, do not go beyond what is written. Kung ano yung nakasulat, doon tayo tatayo, doon tayo mabubuhay, doon natin i-glorify yung ating Panginoon. So sige, doon tayo nagtatapos. Oops, okay, sige. Ano tayo? Discussion, any mga realizations, comments, saka or questions. Do we bother on the historical accuracy of historical claims of the Bible? And thank you, bro. So, ayan yung lesson na wala kayo dito. Kasi may youth reading sa baba. Yan yung inerrancy of the Bible. Tapos yung sinabi ni Pastor Noel regarding dyan,
we can only trust the Bible when it comes to faith if we can trust the Bible when it comes to facts. Pagkakatiwalaan natin yung Bible sa usapin ng mga tinuturo nito sa doctrine, sa usapin ng tinuturo nito spiritually, kung mapagkakatiwalaan natin siya when it comes to facts. So usapin niya ng inerrancy, ang Bible ay hindi nagkakamali. So pag meron siyang mga historical parts, maniniwala tayo na iyon ay historically accurate. Pero ang basis natin doon, ultimately, the attribute ng Panginoon. Hindi siya nagsisinungaling. Ang Diyos ay truthful God. Therefore, lahat ng isusulat niya doon ay truthful, kahit na ang main purpose noon ay yung salvation, Christian life, glory of God. Pero dahil siya ay truthful, therefore lahat ng nandyan, kahit na historical parts ay factual sila lahat. Yung ibang mga doctrines naka-base sa facts ng history. Kaya hindi pwedeng maging may error yung historical narratives. Sige, other questions po? Si Joel. Pastor, salamat po dun sa lecture. May question po dun sa preaching po kanina na tingin ko po related dito. Siyempre, relate mo dito. Oo, correct na lang po kung tama or mali. Kasi po doon sa 2 Corinthians 10:6 kanina na yung being complete nabanggit po doon eh. Di ko lang po hawak yung Bible ko ngayon, pero yung pagiging complete po ba doon sa 2 Timothy 2 Timothy 3:17. Opo, yun. The man of God may be complete. Opo. Okay. Related po ba yung pagiging complete when we read the scriptures pagdating dun sa warfare na nabanggit kanina sa preaching? Yun po yung first question. Yeah. Okay. Thank you dun, bro. So, totally separate sila na mga na truth. Pero, syempre, yung mga truth na yun, interrelated yung mga yon. Yung sa 2 Timothy 3:17, ang sinasabi doon ay para maging kompleto yung man of God sa kanyang sanctification, pati sa kanyang work. Pero maganda yon kasi isa sa work ay to correct. So part yun, yung pagko-correct doon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5 naman, ay Bible pa rin ang gamit para mai-correct yung mga falsehood, yung mga strongholds na mga kasinungalingan. Yeah. Thank you po, Pastor. Yung next po na question, kung lahat po nagkiklaim ng naniniwala sila na sufficient ang scriptures, sa scriptures tumitingin, yung kanina po na flash na different Christians na that hold different confessions, paano po dapat tignan natin ngayon na parang ang tanong kasi bakit kung pareho ang scripture yung tinitignan, bakit hindi pare-pareho tayo ngayon? Ganon. Opo, yun. Paano po natin dapat tignan yun bilang Kristiyano ngayon? Yeah. So, kung sufficient yung Bible, bakit may iba-iba na mga religion? Ibig sabihin, may mga mali. May mali. Yeah, that's it. So, kahit iba-iba interpretations natin, hindi tayo naniniwala na lahat ng interpretations ay tama. Yun ay pag-iisip ng postmodernism, relativism na lahat tayo may opinion, lahat yung tama, hindi ganon. May isang tama. At we hold in good conscience yung iba nating kapatid na nasa ibang tradition na kasi ang pinaniniwalaan nila, ito yung scriptural talaga. Pero naniniwala tayo na yung kunyari, infant baptism, example. Presbyterian, saka pagbanggain natin tong dalawa. Yan. Baptist, saka Presbyterian. Yung Presbyterian, naniniwala sila pag binasa nila yung scripture na dapat i-baptize yung kanilang mga anak. Reading nila yon. Tapos yung mga Baptist, naniniwala na ang mga anak ng believers ay hindi dapat i-baptize. Dapat upon confession lang. Nagbabasa ba sila ng Bible pareho? Yes. Tingin sa Christian to sa mga Christian, yung conscience ba sila binded sa scripture? Yes. May mali ba sa kanilang dalawa? Yes. May isang mali, may isang tama. Kaya we convince one another kung ano yung nakikita natin na ito yung totoo na interpretation ng scriptures. So, hindi lahat tama. Merong interpretation na tama.
which is the interpretation of the Bible itself. Ayan, bro. Thank you, Pastor. Last na po Sige. On a personal level po, ano po yung tingin yung pwede nyong i-encourage na gawin ng both new Christians tsaka matagal ng Christians para mag-guard yung sarili or even kapwa believers para panghawakan na ang scriptures ay sufficient. Yan po. Para makita natin, para mag-guard natin yung sarili natin na naniniwala tayo na sufficient yung scripture, ay una, kailangan maging familiar tayo sa scripture. Kailangan kapag meron tayo, ihasain natin yung sarili natin na kapag meron tayong kailangan, ang una nating tatakbuhan ay scripture. Na kapag meron tayong hinihinga ng payo, ang hinahanap natin sa payo ay scripture. Na kapag meron tayong hinahanap na sagot, ang hinahanap natin ng sagot ay nasa scripture. Kailangan natin sanayin sarili natin na gano'n. Kasi kung hindi, makaiisip natin na yung hindi scripture sufficient. Kapag hindi natin nasana yung sarili natin na gano'n. So, very necessary na palagi nating isipin, kahit na gasgas na to, chapter and verse. Kailangan may chapter and verse. Kung saan galing yung mga decisions, saan galing yung paano yung sinasabi ng scripture sa ganito, paano kung yung napapakinggan natin ay contradictory sa scripture. So, palaging kailangan bumalik doon sa ano yung nakasulat. It is written, it is written, it is written. So, kailangan masanay tayo na ganun na para masanay natin yung sarili natin na sufficient talaga yung scriptures. Hindi ko mahalo. Nabanggit kanina pas. Pag muna canon. Ni Paul yung sa three major na tinatakal ng sufficiency ng scripture like salvation, glory of God, and daily living ng mga tao. Paano naman pas yung ibang mga facts of life na probably kasi yung question is paano yung ibang mga facts like mathematics, science, and even other truths na nakikita natin sa paligid. Hindi naman yun diretsong sinabi. Hindi naman sinabi 1 + 1 equals to sa Bible. Ang extreme nun, hindi mo na ipaniniwalaan na facts yun. Ano yung mga paano natin titignan yung ibang facts of life na wala naman, na truth naman talaga sila, pero wala sila sa Bible. I think yun yung nagiging siguro conflict or question ng ibang mga mananampalataya. Paano namin i-view yung mga truths na hindi naman kinlaim ng Bible. So, hindi naman mas-sanctified yung nakakaalam ng sagot sa 1 + 1 sa hindi nakakaalam sa sagot ng 1 + 1. Di ba? Hindi natin doon binibase Di ba? Pero, paano yung mga truths na wala sa Bible pero alam natin na facts of life? Paano natin sila titignan? Yung isang very necessary na kailangan nating tanggapin bilang mga mananampalataya na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. God is the God of all truth. Therefore, all truth is God's truth. Wala yun sa Bible, yung 1 + 1, pero sino ang may gawa nun? Sino yung nag-create ng number? Sino yung nag-create ng lahat ng mga gravity, matatagpuan natin, no? Biology, yung mga systems, Diyos ang may gawa ng lahat ng yan. Therefore, yung lahat ng truth na yon, kahit hindi yun biblical truth, yun ay katotohanan ng Diyos. Hindi nakakulong sa Bible yung katotohanan ng Diyos. Yung katotohanan ng Diyos sa Bible ay yung mga saving truth. Pero yung truth outside the Bible, nakakulong ba sa Bible yung Diyos natin? Siya yung totoong Diyos na nireveal yung sarili niya sa Scripture savingly. Therefore, outside the Scriptures, Diyos pa rin ang Diyos. Kaya pwede sabihin, siya yung Diyos ng math, siya yung Diyos ng science, siya yung Diyos ng nature, siya yung Diyos ng dagat, siya yung Diyos ng universe, siya yung Diyos ng mga planeta, siya yung Diyos ng bituin, siya yung Diyos ng lahat ng mga scientific disciplines. Siya yung Diyos ng physics,
Oo, nung iba-iba, nano, blah blah. Siya yung Diyos nun. Kasi lahat gawa niya eh. So, therefore, papaniwala natin sila, pero hindi tayo naniniwala na saving yun. Hindi tayo naniniwala na nakakabawas sa pagiging Christian kung di mo alam yun. At hindi nakakadagdag sa sanctification kung alam mo yon. Pero kung pagtingin natin sa mga truth na yon at iniisip natin katotohanan to ng Diyos, mas mag-glorify natin yung Panginoon. Pero when it comes sa saving, andito lahat yun sa Scripture. Follow up doon, Pas. So, ibig sabihin, gaya ng sinabi sa Romans 1, that all truth should lead us to God. Yeah. Hindi, yung kasi binabaliktad nila yun na anything that leads to God is truth. But rather than all truth should lead us to God. Kasi yung claim nila kahit anong truth na pinaniniwalaan mo, maglilid yan sa Diyos. Pero baliktad. Dapat all truths should lead us to God, not the other way around. Yan yung mga postmodernists. Sinasabi nila, lahat ng magdadala sa Diyos, tama yan. Mali yun. Kung hindi, lahat ng totoo magdadala sa atin sa Diyos. Kaya lang, sinusuppress nila. Romans chapter 1. Kaya hindi sila di ba, creation? Kasi yung math, creation yan eh. It should lead us to God. Pero, ang ginawa ay sinuppress yung truth, ibang daan yung dinaanan, ibang Diyos yung sinamba. Thank you, Don Deacon. Sige po. Other questions, si Deacon Gino. Pas, thank you sa study. Siguro, yung question ko, parang current events eh. Pero regarding sa mga AI, so, ang paggamit ba ng AI sa mga pag-study or sermon preps ay pag-undermine sa sufficiency ng scripture? Or ano ba? Pwede nating iurong pa ng yung paggamit ba ng mga study Bibles is that undermining yung sufficiency ng scripture? Pag sinabi ba natin na sapat yung scriptures, dapat scriptures lang ibinabasa. Yun yung pinaka goal. Kailangan ba wala akong kahit anong outside help other than the Bible para maging masabi ko na sufficient yung Bible? So, of course, ang answer doon ay no. Kasi hindi natin sinasabi na hindi ko kailangan ng tulong para maintindihan ko yung scriptures. Pero, meron tayong qualifier doon. Yung paggamit ng mga help para maintindihan yung Bible ay help. Sila'y tulong. Pero tayo pa rin dapat ang gagawa ng hard labor para maintindihan natin yung scriptures. Tayo magbabasa, tayo yung iintindi, tayo yung maghuhukay, tayo yung magdi-discover. Kasi ang isa sa strength at the same time weakness ng technology, 'di ba? Ano ibig sabihin ng technology? It's there to make things easier, faster and better. 'Yun yung technology eh. Kaya lang yun din yung weakness nun. Yeah. Yun din ang weakness ng technology na kapag palagi natin siya ginagamit, hindi tayo nasasanay doon sa slow process at sariling pag-discover ng nakasulat sa scripture. Yun yung hindi dapat mawala. Kailangan masanay tayo na tayo yung nagbabasa, tayo yung naghahanap, tayo nagdi-discover. Important yun, helpful yung mga yun. Pero again, pang-help sila para maintindihan natin, hindi sila life hacks para mapabilis ko yung pag-intindi sa scriptures. Again, pang-tulong lang sila, pero hindi sila yung gagawa. Kailangan pang, kasi there is something sa slow reading ng scripture na kailangan mabagal, kailangan paulit-ulit, kailangan ma-immerse ka, kasi doon sa process na yon, doon tayo hinuhubog. Kasi hindi lang gusto natin malaman anong sabi ng scripture. Hindi, tayo hinuhubog din tayo ng scripture eh. Tinuturuan din tayo ng Diyos paano tayo magbasa ng scripture. So, helpful siya, hindi natin kinokondemn yon, pero very dangerous siya kung nakaasa lang doon. At halatang-halata siya kapag galing doon. Galing lang doon yung
Di ba yung may congressman nag-pray? Sa dulo in Jesus name, amen. If you want to improve. Nakalagay sa dulo. So hindi siya substitute. Siya help. So sige, meron pa po. Sige bro, last na. Question. Ang lakas. Does the doctrine of sufficiency, Pastor, teach us na the Bible only to the neglect of? So yun yung general question ko. The Bible only to the neglect of. So for example, sa psychology, meron tayong mga pag-aaral kung paano itatrato yung mga tao may karanasan ng certain circumstances in life. Merong mga dinevelop na mga ways how to approach those problems, teaching. May mga ginawang mga teaching strategies, paano magtuturo ng mga, sabi nila, better. So, yung mga ganun ba is ine-neglect natin yon dahil sa sufficiency ng scripture, or there's a better way to approach it? Okay, so clarify ko lang yung question mo. Homiletics yan. For example, Or ethics. sige. Ethics. When it comes to ethics, meron tayong tinatawag na mga experiences ng mga tao na tingin natin matik, ito gagawin mo. Okay. Pero not necessarily nakalagay yun sa scripture, yung mga matik na ganun. So, does the doctrine of sufficiency teach us na yung mga matik na ganun, ine-neglect na natin kasi sufficient yung scripture? Or there's a better way to approach it? Lahat, i-check natin dun sa principles na nakalagay sa scriptures. Kung merong mga ganon, actually hindi ko mag-gets yun eh. Hindi ko gets yung mga specifics na yon. Pero if ever na may mga ganon, lahat yon tested pa rin doon sa scripture. So kung yun ay makakatulong, yes, na hindi siya against sa scripture or tinuturo sa scripture, syempre, go. Pero kung against siya sa scripture, hindi siya dapat gawin. So inisip ko, papasok sa authority ng scripture. Hindi sa sufficiency ng scripture. Parang naisip ko kasi if yung sufficiency of scripture ba is tinuturuan ba tayo na maging Bible only? Yun ba yung parang, paano natin titingnan yun, yung idea na ganun? Dahil sufficient yung scripture, Bible only. Wala na akong ibang kailangang isipin kung di yung yung tinuturo lang ng scripture. Bible-centered. Bible highest. Bible final say. Pero hindi sinasabi na Bible solo scriptura. Hindi ang Biblia lang at wala na akong ibang titignan, papakinggan. Kung hindi, lahat sinasala ko according to scriptures. Sige, let's pray. Time check, 12:10. Ama namin, maraming salamat po sa aming talakayan sa last na attribute ng iyong Bible. Hiling po namin na ang mga katangian ng Biblia mo ang magpalakas ng aming paniniwala sa Biblia, magpatibay ng aming pagtindig sa Biblia, magbigay sa amin, O Diyos, ng kumpiyansa sa iyong kasulatan. Hiling namin, O Diyos, may sa buhay namin ito at hiling namin ay panindigan namin ito bilang isang simbahan. Papuri po sa iyo, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.